maganda yung panahon ngayon dito. Hindi na nag-i-snow at saka wala na ring ulan. Plano ko sanang mamasyal kasi next week is my birthday. So iniisip ko kung mag-Vancouver ba ako or mag-US, kasi ang plano kong puntahan sa Vancouver ay yung masasarap na kainan. And then sa US naman, iniisip kong pumunta doon sa Wonderful Buffet kasi nga gusto ko lang doon mag-spend ng birthday ko. Kasi yun lang naman ang gusto ko, yung kahit na solo celebration lang yung gawin ko, mahalaga, gusto ko yung gagawin ko kasi masarap yung kainan doon sa US Talagang napil ko yung yung sarap ng pagkain doon sa Wonderful Buffet. Actually, ang daming Pilipino kumakain. And ang daming pamimilian, especially yung mga seafoods na na-try ko. Yung mga crabs, yung malalaking sugpo. Grabe. Kaya sabi ko, nag-iisip ako kung sa US ako mag-birthday or sa Vancouver. Hindi po kasi talaga ako sanay ng nagse-celebrate na talagang together with a lot of people. Kasi sa totoo lang, ito i-real to ko na kayo base sa karanasan ko dito sa Canada, may mga taong halos talagang ubusin yung sahod nila para makapaghanda at pakainin yung mga tao na tinitira sila habang sila'y nakatalikod. So ayoko po ng ganon. Kaya doon sa nagtatanong sa akin, "Sir, bakit parang solo ka lagi lumalabas, mag-isa ka laging namamasyal, wala kang masyadong kasama?" Ang totoo, may mga kasama naman po ako dito. Kaya lang po kasi pinipili ko yung mga taong sinasamahan ko. Hindi po kasi ako yung talagang, maliit lang yung circle ko. Kapag naka-close kita, that means may tiwala ako sa'yo. That means talagang nakuha mo yung loob ko. Ayoko po kasi, sa totoo lang, sa dami ng mga na-experience kong tao dito, talagang masasabi ko talaga yung nagbabanding sila pero pagtalikod nagtitirhan sila, plastikan. Ganun po. Sa totoo lang, galing na ako ng Saudi, galing ako ng Taiwan, pero grabe yung mga na-experience ko dito ng mga tao na na ganyan. Napakaraming ganyan dito, yung mga epal na tao, yung mga kaya sabi ko, mas pinipili ko po mag-isa at nakaka-addict po pala talagang mag-isa. Dahil hinahanap-hanap ko yung lagi akong mag-isa na yung namamasyal ako. Wala pati akong excess baggage, wala akong ganun. Kasi may mga pagkakataon po na feeling ko nasasamantala ako. Yung after mong matulungan, binigay mo na yung kaliwa mo, ihingin pa yung kanan. May mga pagkakataong, alam niyo yung sa totoo lang, ito share ko na rin sa inyo. Nung dumating po ako dito, wala akong sasakyan. So pinipili ko na maglakad. Kesa ayoko po kasi nung yung parang nakikisuyo ako, tapos feeling ko yung taong pinakikisuyong ko ay mabigat yung loob. So sabi ko, kesa naman ay yung napipilitan lang yung tao, maglakad na lang ako or magtaxi. Kasi doon po sa amin talaga nung time na yun papasok po yung una naming bahay. Unlike nito na malapit kami naman sa Costco, malapit kami sa lahat. Although kailangan ko pa rin na sasakyan para bumiyahe. So nung time na yun, may mga nag-o-offer. So yung nag-o-offer po, hindi po kasi ako yung tipo ng pakabig. Kasi pag may mga taong nag-offer sa akin ng ride, I'll make sure na na sasabihan ko yan ng pagas naman tayo. Pagagasan ko po yan. Pag talagang tumanggi, sasabihin ko naman dyan, "Uy, gusto mong mag-McDo? Gusto mong kain naman tayo kahit merienda?" Pamimerendahin ko po yan. Hindi po ako yung kabig lang ng kabig. Kasi nasanay po talaga ako ng ganun. Ayaw ko po ba nung parang pinaburang ka na, sinamantala mo pa. Kasi kahit pa sabihin nag-offer yan ng ride or may sarili naman siya sasakyan, ang totoo po yan, yung mga tao dito may mga binabayaran niyang bills, gas, insurance ng sasakyan. So kapag kayo naka-encounter dito na may nag-offer sa inyo ng ride, wag po kayong masyadong abusado. Wag niyo masyadong inaabuso yung tao or sinasamantala na laging libre. Yun yung madalas ko na-encounter do sa ibang taong alam niyo yung sinamahan mo na, pinasakay mo na, and then yung iba, ikaw pa lahat ang gagastos. Tapos yung mga pupuntahang lugar pa, parang ang mangyayari, instead na madami ka nang napuntahan, inantay mo pa yung tao.
ako po talaga willing po ako makipag-banding, willing po ako makipag-jamming, kaya lang pinipili ko talaga yung tao. May mga experiences po kasi ako na yung iba sakay lang ng sakay. Hindi, sa totoo lang po, alam ko po yung bago at alam ko po yung luma, yung matagal na. Kapag ako po nag-offer, talagang ano yan, galing po sa puso yan. Pag nag-offer ako, talagang libre yan. Walang halong kaplastikan. Pag inoperang kita, pupuntahan kita, isasakay kita, okay, libre po yan. Hindi ako nag-aantay ng kapalit. Pag nagbigay ako ng tulong, hindi ako nag-aantay ng kapalit. Kaya lang po, may mga tao akong na-encounter kasi talaga dito, na alam nyo yung parang masyado ng mapagsamantala, na talagang kahit saan na kayo pumunta, ilang beses na kayong umalis, talagang gusto lagi gagala, pero never nagpagas. Ika nga ang layo-layo pa ng mga lugar nila, pupuntahan mo, susunduin mo, and then once na nasundo mo na, wala man lang offer ng gas, wala man lang offer ng kahit na, ako nang babayad nitong merienda natin, sagot ko na lahat, pati pagsundo, pati paglahat, never man lang nag-offer. So syempre, sinong sisipagin ng mga na makakaulit pag gano'n, di po ba, hindi na, natatama rin ka na. Kaya ito po, inaano ko po sa inyo, kapag bagong dating po kayo dito sa Canada, iba-iba po ang tao, iba-iba po ugali ng tao. Kasi nung nagsisimula po ako dito, wala pa akong sasakyan, lagi kong sinasabi, pag may taong nag-offer sa akin, ino-offeran ko yan ng gas. Yun po yung isang magandang ugali para sa akin, na kapag may nag-offer sa iyo ng ride, ay gas. Kapag talagang tumanggi at ayaw talagang tumanggap, dun mo wag mong ipilit. Kasi baka talagang okay lang naman sa kanya. Kasi hindi natin alam, baka gusto niyang makatulong sa iyo pero gipit din siya, hindi natin alam. And then doon naman po sa kung talagang tumanggi siya, operan mo kahit man lang burger or kaya sandwich o kaya merienda. Kasi hindi po natin alam yung pinagdadaanan ng tao, may binabayaran niyang insurance, may binabayaran niyang gas. Kasi kapag nakaugalian natin yung pagiging abusado, wala na pong tutulong sa atin. Kaya yun nga, mas madalas solo ko kasi wala akong iniintindi. Nasanay po akong mag-isa at hindi po ako nakadepende. Kagaya po nung nangyari sa akin before, nung ako nasa Saudi Arabia. Masaya po ako nagtatrabaho doon, kaya nga lamang nung nag-uwian, nag-alisan, naglipatan yung mga kasama kong Pilipino, para ako nawalan ng gana kasi nga parang feeling ko nakadepende ako doon sa ibang tao. Kaya sabi ko parang tinatamad na ako magtrabaho kasi wala na akong kasamang Pilipino. So ang ending, umuwi na lang ako. Kasi nga hindi na ako masaya Pero kung nasanay ka ng nag-iisa at hindi ka nakadepende sa kahit na sinong tao, asahan niyo po yan, magiging malakas yung loob mo. So yun nga, habang nag-i-scroll ako, nakita ko yung nakita ko yung post ni Jeramel. Actually nakapalo ko kay Jeramel Natutuwa ako dun sa vlog ng tao. Kahit pa sabing marami na siyang basher, at least na sinishare niya yung mga experience niya dito, marami tayong matututunan. So nakita ko kasi, ito yung plano ko ding gawing content nung bago pa ako magbakasyon. Gumawa siya ng content regarding sa bakasyon, which is nakita ko yung post niya. Plano sana nila magbakasyon, kaya lang namahalan sila kasi nga yung gastos ang laki, which is 500,000 yung gastos. Totoo naman po talaga na ganun kalaki yung gastos dito pag magbabakasyon kayo. Para sa kaalaman ng lahat, di ba, nagbakasyon nga ako nitong Christmas, naabot ako ng kulang-kulang ganun na nga, kalahating milyon yung gastos. May mga nagsasabi, wag nyo na i-convert sa peso. Hindi po natin may iwasan, Pilipino po tayo. So dahil Pilipino tayo, ang gastos natin sa Pilipinas ay peso, and nagpapadala din tayo sa pamilya natin. Kaya alam natin na bago tayo magpadala, i-convert muna natin yung pera natin. Kaya talaga, para ma-budget din nila. Kasi yung iba na dito sa Canada, laging madalas sinasabi, wag na kayo mag-convert. Siguro po darating yung time na hindi ka na magko-convert kung dito ka na lang talaga gumagastos lahat ng pera mo dito sa Canada, dito mo lang ginagastos at wala kang iniintinding padadalan sa Pilipinas. Pero kasi kung ikaw ay may pinapadalan ka sa Pilipinas, hindi maiwasan po talaga na hindi ka mapa-convert. Ngayon, doon sa nagtatanong sa akin na bakit daw yung iba takot magbakasyon sa Pilipinas, bakit daw yung kanilang kamag-anak, kakilala, kaibigan na dito sa Canada
ang tatagal na hindi makapagbakasyon. Tapos yung iba daw kakilala naman nila, ang sinasabi napakamahal daw ng ticket. Ang totoo po niyan, totoo yun. Yung pinakang gastos po kasi dito, bigyan ko kayo ng idea doon sa mga walang alam at wala pang idea. Pag kayo po magbabakasyon dito, ang pamasahe papuntang Pilipinas, bali ka na po. Sabi nga ni Jeramel doon sa kanyang computation, yung kanyang ticket na natanong is 2,300, which is equivalent sa 96,000. Ang totoo po yun ay mura pa yun. Kasi kung kukuha ka na on the spot booking, yung hindi ka na nag-advance booking, kasi yung kanya July ako nga nag-book ako January pa lang, nag-book ako, uwi ko December. So yung ticket ko inabot din ng around 100,000 yung ticket ko ng balikan. So hindi pa kasama doon syempre yung mga pasapasalubong, yung panggastos mo pagdating ng Pilipinas. Kasi minsan hindi mo naman masasabi na uuwi ako ng Pilipinas para lang magpahinga. Kalukuhan po yun. Kasi kung uuwi ka ng Pilipinas, gumastos ka na 100,000 ticket para lang tumunganga sa bahay, huwag ka na lang magbakasyon. Ako po, kinokontrol ko din yung gastos ko, pero hindi ko in-expect na umabot na rin ako ng ganun. Para saan pa umuwi ako kung hindi din naman ako mag-i-enjoy? So ang ginawa ko, in-enjoy ko lang talaga yung sarili ko. Kasi hindi ko naman masasabi kung kailan na uli yung kasunod na uwi ko. Kaya yun nga, talagang hindi naman ako gumastos ng masyadong talagang bigay dito, bigay doon. More on kain lang sa labas, kain sa labas. And then yung mga lugar na namimiss ko at saka yung mga pagkain na namimiss ko. Siyempre may mga kamag-anak tayo, kaibigan, kakilala na medyo gipit. Kasi nung umuwi po ako, dami kong karanasan sa Pilipinas. Talagang mahirap na talaga yung buhay. Malayong malayo na sa buhay dati nung bago pa ako nag-abroad. Yung last na stay ko talaga sa Pilipinas, that was 2012 yung unang abroad ko pa Taiwan. And then nasa dumiretso na ako dito sa Canada. Kaya nga sabi ko, talagang malayo na yung buhay sa Pilipinas. So yung mga nagtatanong, bakit takot yung iba na magbakasyon, na mga nasa Canada takot daw magbakasyon pa Pilipinas. So imagine, kung kayo po ay may narerentahang bahay dito sa Canada, or kayo ay may binabayarang monthly amortization na bahay dito sa Canada, tuloy-tuloy po yun, hindi po yun tumitigil. Kung nasa Pinas kayo, babayarin nyo pa rin yung mga bills nyo dito sa Canada. So wala din kayong kita, gumagastos kayo, ika nga nasa Pilipinas kayo, panay ang labas ng pera nyo, gastos, tas may binabayaran pa din kayo dito. O depende pa yun kung ilang miyembro kayo ng pamilya dito na magbabakasyon. Kaya nga yung ibang pamilya, kung makikita nyo yung ibang vlog, hindi sila sabay-sabay magbakasyon. Kagaya nung kay Inags, si Inags lang yung nagbakasyon, yung kanyang asawa at anak na dito sa Canada na iwan. Kasi kung magsasabay-sabay po kayo magbakasyon, talagang aabutin kayo ng kulang-kulang 1 milyon para makauwi ng Pilipinas. Hindi namang magkakaari na uuwi kayo ng Pilipinas. Alam nyo naman na expectation ng mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na yung mga kamag-anak nyo, pag sinabing Canada, talagang grabe. Iisipin nila, mapera yan. Yun nga yung isang maling kultura ng Pilipino na uuwi ka ng Pilipinas, yung dadatnan mo lahat may trabaho, pero ikaw lahat ang gagastos, which is yun yung mali. Hindi ba pwedeng pare-pares naman kayong gumastos? Pare-pares kayo may trabaho, pero ikaw yung gagastos. Kaya nga hindi ko sinanay yung mga yung mga tao na ganon. Kaya nga ang inabutan ko yung talagang walang-wala, yung mga alam kong wala nang kakayahang magtrabaho, yung mga talagang matagal na na bakante kasi nga may mga sakit na, hirap na magtrabaho. Yun po yung mga pinipili ko lang. At saka yung mga talagang mga taong nakatulong sa akin dati na ibinabalik ko naman po bilang utang na loob. Ngayon kung nag-iisa naman kayo na magbabakasyon, imagine niyo yung balikan nyo na ticket, isaabutin na ng sabihin na nating 100,000. Kung napatiming ka pa ng holiday, Christmas, New Year, and then on the spot booking ka, aabutin pa po yung 100,000 mo ng 200,000 balikan. Ganun po kamahal yung ticket. So pag uwi mo ng Pilipinas, anong gagawin mo? Hindi magkakaigi yan 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 mo lang doon. Kung mag-i-stay ka doon ng mga isang buwan na bakasyon, kulang na kulang po yun sa mahal na nabilihin. Base sa experience ko, gusto ko nga sanang i-share yung mga bad experience ko sa Pilipinas nung nagbakasyon ako Kasi talagang as in ako, nagulat, nabigla ako na grabe, ang mahal na ng mga bilihin. Yung 1,000 mo, isang putahe na lang pag magluluto ka.
Kaya sabi ko, hindi ko mo rin masisisi yung mga tao sa Pilipinas kung bakit talagang yung iba gustong-gusto nang makaalis ng Pilipinas at mag-abroad, mag-Canada. Kasi talagang grabe na yung bilihin. Kaya po yung iba na dito, na sinasabihan nyo, nasa Canada ka, di ka makapagbakasyon, nag-iisip lang po yun ng tama. Iniisip lang po nila na kesa ibakasyon nila, yung perang hawak nila, ipadala na lang. Kahit paano makatulong sa pamilya nila. Hindi po kasi ito kagaya nung iba, kagaya nung nasa Saudi Arabia ako. Sagot ng employer namin yung ticket, balikan kung magbabakasyon ka. Hindi ito kagaya nung nasa Taiwan ako, na pag may halagang 6,000 pesos ka, balikan na. So kahit twice a year kang umuwi ng Pilipinas, and 1 hour lang nakauwi ka na ng Pilipinas. Ito po, kalimitan is 15 hours, 17 hours, 18 hours, 20 hours yung biyahe pa uwi ng Pilipinas. Sobrang tagal talaga. And then dito po talaga, kapag wala kang trabaho, tumatakbo pa rin yung bills mo. Habang nag-i-enjoy ka sa Pilipinas, pagbalik mo dito, yung bayarin mo tuloy-tuloy pa rin. Nung pagbalik ko, may mga newcomers na pagdating dito, wala pang 1 year wala pang 1 year dito sa Canada, na mga friends natin sa Facebook na pa-message kung paano umuwi, ano yung mga asikasuhin, ganan. So binigay ko sa kanila, and then plano daw nila magbakasyon. Sabi ko, napaisip ako, sabi ko wala pang 1 year, plano nang magbakasyon. Alam ko din naman kung magkano yung possible nilang savings, kasi ilang buwan pa lang sila dito sa Canada, gusto na kagad magbakasyon. So after a few days, I think 1 week, 2 weeks, siguro may mga napapanood siyang mga vlog regarding sa bakasyon. Nakita niya yung magkano nga abutin sa bakasyon. So napaisip siya, hindi na lang doon siya magbabakasyon kasi ang mahal pala. Akala siguro ata nila na magkano lang yung abutin ng gastos pagbabakasyon. So yun, nag-change sa plan na, hindi na sila magbabakasyon. So ilan lang yan sa mga dahilan kaya yung iba talagang hindi pa nakakapagbakasyon, at yung iba wala talagang plano magbakasyon. Kasi nga kung sa pamasahe talaga, hindi biro. And then kung yung iba naman talaga pinipilit, na may mga pagkakataon po kasi dito talaga lumalapit sa mga apply now pay later. Marami po kasing ganyan dito. Yung iba using their credit card, so wala kayong ka-idea yung pinagdadaanan ng tao na nagbakasyon, inutang para makauwi ng Pilipinas. And then yung mga nasa Pilipinas, aasa lahat doon sa bagong dating na nasa Canada, pero wala silang ka-idea na pinangutang lang niya para makauwi. Kaya doon po sa mga nasa Pilipinas, hanggat maaari po, instead na iasa nyo po lahat doon sa nasa abroad, bigyan po natin sila ng mga panahong makapagpahinga, dahil hindi po biro ang buhay dito sa Canada. Tayo po dito ay puro trabaho. At doon sa nagsasabi nga pala na dito do sa Canada ay puro trabaho, hindi po ba dapat magpasalamat tayo na puro trabaho? Kasi hindi naman po tayo pumunta ng abroad unless kung talagang pumunta ka ng abroad tourist para mamasyal. Kaya do sa mga nagrereklamo, puro Canada, trabaho, hindi po ba dapat magpasalamat tayo? Kasi ayun talaga yung pinunta natin dito sa Canada, ang magtrabaho. Ngayon, kung wala kang trabaho at aangal ka, yung mga nasa Pilipinas sasabihin walang trabaho. Tapos yung ibang mga nasa Canada sasabihin puro trabaho. Ano po ba talaga? Wala tayong lulusutan. Kaya magpasalamat tayo kung ano yung mga bagay na nakukuha natin at ibinibigay ng Panginoon sa atin. Be grateful sa lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin. Anong totoo po niyan? Mapapagsubok man yan o mapabagay na magaganda, lahat po yan ay may dahilan kaya binibigay sa atin ng Panginoon. Yan po yung malalaman ninyo pag dumating yung araw at dumating yung panahon na kaya niya ibinigay sa iyo yan ay may dahilan. Yan yung bagay na makakatulong sa iyo para mabuo yung pagkatao mo. Kaya instead magreklamo tayo, puro trabaho, magpasalamat po tayo at tayo may trabaho dito. Kasi kung wala tayong trabaho, wala po tayong kakainin. Kaya doon sa mga kamag-anak natin na nasa Pilipinas, please lang, wag nyong iasa lahat doon sa mga kamag-anak nyo na nasa abroad. Dahil yan pong mga yan, hindi nyo alam ang pinagdaanan, ang biro, ang hirap na kanilang dinanas bago nila kitain yung pera nila dito sa Canada. Opo, alam kong mahirap ang buhay sa Pilipinas, pinagdaanan ko po yan, lahat ata ng trabaho pinasok ko hindi sumasapat. Pero kung tayo po ay marunong dumiskarte at maghanap buhay, kahit papaano po makakaraos po tayo, instead na iasa natin sa mga kamag-anak natin abroad. So hope na may natutunan
kayo sa ating today's episode. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano makaabot do sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada, na akala nila pagdating dito in 6 months, in 1 year, bakasyon kagad, babalik na lang kagad ng Pilipinas para hindi ma-homesick. Hindi po ganong kadali. Dapat po pinagpaplanuhan, pinag-iisipan, hindi po kasi biro yung gastos. Na habang ikay nakabakasyon, lahat ng bills mo dito, dire-diretso po yan, tuloy-tuloy po yan. At habang nasa Pilipinas ka, tuloy-tuloy din ang gastos mo. So maraming salamat sa panonood. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.